Senator Mig Zubiri nagpa-drug test upang patunayan na siya hindi gumagamit ng illegal drugs. Hamon niya sa kapwa mga senador, magpa-drug test na din kayo. Wala pang batas para dito. Department of Education humiling naman sa Philippine National Police o PNP na dagdagan ang police visibility malapit sa paaralan sa bansa kasunod ng mga kaso ng pamamaril sa guro sa Lanao del Sur at pati na sa North Cotabato. Balak ng pamahalaan na mangutang ng 2.7 trillion pesos upang pondohan ang inaasahang fiscal deficit na 1.7 trillion sa 2025 national budget. Karamihan sa mga Pinoy na biktima ng human trafficking na diskubre na napupunta sa 4 na bansa sa Asia na kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar at Thailand. Sinimulan na kanina ng mga kumpanya ng langis ang pisong bawas sa presyo ng kada litro ng diesel habang 60 sentimo naman ang itinaas sa presyo ng gasolina. Sa susunod na linggo, may malaki ang bawas presyo ayon naman sa mga industry player. LTFRB wala pang desisyon sa hirit na pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong jeepney sa bansa. Mga driver, pinagsabihang maghintay pa ng 1 linggo. Balitang Express. Balitang Express. Nais naman ni Senator Robin Hood Padilla na lahat ng mga kawani ng pamahalaan mula janitor hanggang presidente ay sumailalim sa annual mandatory drug test. Kaya nagharap siya ng panukala sa Senado kahapon. Ito ay ang Senate Bill No. 1200 o Drug Free Government Act na mag-oobliga sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan na magpa-drug test, kabilang ang mga nasa government-owned and controlled corporation. Kapag ka naging batas, wala nang dahilan pa si Pangulong Marcos na tumanggi sa panawagan ng mga kalaban sa politika na siya ay magpa-hair follicle drug test. Sakop rin ng panukala ang drug test para sa lahat ng mga kakandidato sa lokal o national na eleksyon. Ang ayaw sa drug test, otomatikong disqualified. 5 mga tauhan naman ng Civil Aviation Authority o CAAP sa Mindanao at isa sa Bacolod ang nagpositibo sa paggamit ng illegal drugs, kaya't sila ay inalis sa trabaho. Isinagawa ng CAAP ang random drug testing sa 14 na mga CAAP-operated airports sa buong bansa mula Pebrero hanggang Agosto ng taong 2025. Sa 1,700 employees na isinailalim sa drug test, nagpositibo ang isang kawani ng General Santos City International Airport, 3 sa Butuan City Airport, 1 sa Ozamis Airport at 1 naman sa Bacolod Silay Airport.